Hello Fuji Crew, maraming salamat sa aming 127 na followers. Natutuwa naman ako na kahit papano merong mga tao na gusto kaming mapanood. So ayan nga, ngayong araw na to, nag-decide ako na magluto kami ng crab and shrimp in coconut milk. Ayan na nga, nakikita nyo dyan si Kuya Shin, naglagay na siya ng mantika para magisa ng bawang at sibuyas. Alam nyo, dapat talaga hindi ito voice over. Kaso, yung pinaka raw video nito ay may mga kaguluhang nangyayari. Dahil nga first time namin, syempre medyo magulo pa, tapos nag-aaway pa yung dalawang magkapatid, which is very normal naman talaga. Hindi naman yung away na bangayan, pero medyo nag-aagawan sila dyan, kaya nag-decide ako na mag-voice over na lang. So habang nagigisa si Kuya Shin, pinapakita na ni Bunso dyan yung mga ingredients, yung crab and shrimp, yung ulo ng shrimp, yung mga gulay, yung kalabasa at sitaw, tapos patis, salt and pepper, tsaka yung syempre pinaka-importante yung coconut milk. Hindi ko na naipakita dyan yung bagoong, pero actually sinamahan ko rin siya ng bagoong. Alam nyo, mahilig kasi ako sa bagoong tsaka sa mga gata-gata na ulam. Yung mga Bicol Express na yan, binagoongan, tsaka itong mga anything na mga seafood na may coconut milk. So nung okay na yung paggisa, sinabi ko na kay Kuya na ilagay na niya yung ulo ng shrimp. Actually, nung nililinis ko yung shrimp, talagang sinadya ko na ihiwalay yan or itabi ang ulo. Kasi yung mga anak ko, pati yung asawa ko, hindi sila masipag magbalat-balat ng mga shrimp, ng mga karab na ganyan. Kaya, syempre, binalatan ko na yung shrimp. Tapos, syempre, nilinis ko na. Tsaka, yung ulo, tinabi ko kasi nandyan talaga yung panlasa, diba? Nandyan yung pampalasa. So, ayan, yung mga time na yan, bangong-bango na kami dyan. Maski si Bunso nag-comment na mabango daw. Tapos, pinalagay ko na rin yung kalabasa. Yung kalabasa, alam nyo, nilaga ko muna yan. Kasi ang hirap niyang balatan. Bakit ganun? Ang tigas-tigas ng balat niya. Kaya nilaga ko muna, tapos pinutol-putol ko na ng ganyan. Tapos, nilagyan na rin nila ng salt and pepper. Yung aming niluluto, medyo bumabango na talaga siya dyan. Tsaka luto na naman yung kalabasa, kaya medyo mabilis na rin yung pagluto namin yan. Pero alam nyo, first time namin, hindi ko inaasahan na masarap siya, pero actually masarap siya talaga, guys. Masarap. So ayan, halo-halo lang kami. Halo-halo niyan hanggang sa isusunod na namin dyan yung mga gulay na kasama. Alam nyo, to be honest, hindi sila ganun kahilig kumain ng gulay, lalo na pag mga yung nilaga-laga na gulay. Kumakain sila ng gulay kapag nakahalo talaga sa seafood or sa karne. Kaya nga, ganyan yung ginawa ko para makakain sila. Dahil kapag nahalo mo na sa ganyan, hindi na nila nalalasahan. Nagugustuhan na nila yung lasa kasi lasang lasang shrimp. So ayan, nilagay na nila yung sitaw, tapos halo-halo lang, medyo diyan binigyan ko ng instruction si Kuya na medyo pisain niya yung ulo ng shrimp kasi para lumabas yung juice, kasi andun yung flavor sa loob. Tapos pinalagay ko na kay Bunso yung patis na pampadagdag ng pampalasa. Alam nyo, hindi rin kami mahilig maglagay ng mga kung ano-anong pampalasa. Basta lang kami, patis, bagoong, salt and pepper, suka, toyo, ganun lang talaga, yung mga basic lang. Kasi hindi rin naman ako ganun talaga kagaling magluto. Natutulong ako nung high school ako na tinuruan ako ng nanay ko, pero yun nga, yung mga basic. So ayan, pinalagay ko na sa kanila yung coconut milk. Yung coconut milk, nabili pa namin yan na naka-can kasi dito sa lugar namin walang fresh coconut. Pero masarap din naman yung lasa niya, okay din. Pero syempre iba pa rin yung 'di ba, yung bagong piga na coconut diyan sa Pilipinas. Pero yan, okay na yan. It will do the job, sabi nga. So ayan, halo-halo lang kami hanggang medyo kumulo.
at manuot yung lasa ng coconut dyan sa mga gulay. Tapos, nung medyo kumukulo na yan, pinalagyan ko pa ng dagdag salt and pepper, siguro mga half teaspoon each kasi medyo matabang pa siya. So, ayan, nag-aagawan pa sila niyan. Yan, tapos, dahil malambot na naman yung kalabasa dyan, yun nga, mabilis lang magluto niya. Yan, tapos yan, halo-halo lang, pinapahalo ko lang yan sa kanila hanggang medyo makita mo lang na kumukulo na talaga siya ng kahit konti lang. Tapos, maya-maya pinalagay ko na rin yung crab. Yung crab, alam nyo, frozen din yan nung nabili namin. Kasi unang-una hindi yata panahon ng crab dito. Tsaka mahirap kasi kumuha talaga ng fresh catch na crab unless na lang pupunta ka dun sa parang sa mga pier dito, yung mga sa mga seaside, hindi, medyo malayo kasi kami dun. So yan ang nabibili namin sa mga store, yung mga frozen na syempre hindi naman namin makikita kung payat ba o mataba. Pero ayang crab na yan, hindi siya mataba pero kahit papano, may laman din naman talaga siya. So, tinakpan muna namin, papalutuin namin yung crab. Tapos, isusunod na namin dyan yung shrimp. Ayan, luto na yung crab. Alam nyo, nung bata ako, parang linggo-linggo ata ako kumakain ng crab dyan sa Pilipinas. Kasi ang mura-mura niya nung time na yun, nung mga 90s. Tapos, syempre, ang fresh pa, diba? Ang sarap. Pero ngayon parang bihira na rin. Tsaka 'di ba tumatanda na tayo. So ayan na nga, nilagay na namin yung shrimp. Yan. Alam nyo, ayang serving na yan, kasya na yan sa amin. 2 adult tapos 2 bata. Yan, pinakuluan na namin at ayan, tapos na. Luto na. So maraming salamat sa panonood. And sana manood pa kayo. Huwag kayong mag-unfollow. Maraming salamat sa mga nanood. Thank you. So, ayan na, luto na siya. Bye-bye!